Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong issue ng rating ni President Marcos na bumabagsak or bumagsak dahil sa mga isyung sabihin natin nahihirapang resolve ng kanyang administrasyon. Partikular dito yung kay Bantag tsaka yung kay Kong Tebes kasi medyo dito sumasablay kasi yung Secretary of Justice na inilagay niya na si Secretary Boyong Rimulya. So dito yung mga sablay niya kasi rito nagre-reflecto kay Pangulong Marcos. So panoorin natin to bakit bumagsak ang rating dito ni Pangulong Marcos. Bumaba ang approval at trust ratings ng matataas na opisyal ng gobyerno batay po sa pinakabagong resulta ng survey ng Pulse Asia. Patay tayo dyan? 65% ang nagsabing aprobado nila ang paggawa ng tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Ay, huling grabe. 3 buwan, 71% naman ang nakuha. Medyo malaki-laki yan, ha? Yung approval na pagbagsak, oh. From 80 to 65. Naku po, hindi na pumasa. Ika nga sa high school at saka sa grade school. Ewan ko, ha? Sa amin, hindi na ako medyo tarantado ho tayo nung high school at saka elementarya, pero di naman ho tayo umabot ng 65. Siguro mga 70, ganun. 65, di na ho tayo umabot ng ganyan. Tapos yung trust rating, 85% to 71. Naku po, ibig sabihin, wala nang tiwala pa. Pabagsak ng pabagsak ang tiwala ng mamamayan. That's not nice, ha? Naku, eto. Bakit kaya? Anong dahilan? Kanyang trust rating para kay Vice President Sara Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Ang kanyang approval rating. Mukhang epektibo yung mga banat ng ni Tambaluslos sa kanya. At saka ng mga bataan ni Tambaluslos dyan sa kamera. 75% ang trust rating. 50% naman ang approval rating ni Nako. Senate President Juan Miguel Zubiri. Nako. At 49% ang trust rating. Nako. 41%. Grabe, kalahati walang tiwala sa'yo. Pambihira yan. Mandakin mo, kalahati walang tiwala sa'yo. Ano ba namang klaseng opisyal yan? Ang approval rating ni House Speaker Martin Nako, Romualdez ito na! at Ito na! 88% ang kanyang trust rating. Kay Supreme Court Chief Justice Pambihira yun, ha? Oh, 41. Ikaw na, pinakabobo. Hindi yung pinakabobo. Kasi hindi naman yan grado sa eskwelahan. Ikaw na, hindi katiwa-tiwala sa bayan natin, di ba? So, alam mo na, Romualdez, mukhang yung mga desisyon mo, mukha atang wala nang tiwala sa'yo ang taong bayan. O bakit ba? Ano ba mga desisyon nito? Kung mapapansin natin, isa sa mga desisyon nito, ha? Yung kay Tebes, di ba? Mukhang hindi nagustuhan. Mamaya, titingnan pa ho natin yan. Ha? Binabati natin yung isa pang vlogger na si Jojo de Guzman na nandi dito. Jojo, dapat sumali ka sa amin para kasama kang sasayaw ng budots. O, tuloy natin. trust rating. Kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo Naku, grabe. 34% ang kanyang approval rating at 33% ang Naku. kanyang trust rating. 1,200 adults Naku. ang respondents ng survey na ginawa noong September 10 hanggang 14. Patay tayo dyan. Mayroong plus-minus 3% na error margin. Naku. Anyway, Mga kapuso, samahan nyo kami. Ito ha. Mas ipapakita ho natin, ito ho yung dahilan. No? Ayan, no? Pulse Asia. Hindi kasi binalita ka ng kumpleto ng GMA. Ewan ko kung hindi binalita. Ewan natin kung bakit hindi binalita. Pulse Asia cited several events during the survey taking in... Kaya siguro hindi pinapakita yung ibang survey kasi ayaw nilang ma-highlights ng buong buo yung picture ng pagbagsak ng rating. Especially yung mga kasama ni PBBM sa kanyang gabinete. Hindi naman gabinete, I mean yung mga namumuno. 'Di ba? Lahat bumagsak ang rating, including na rin si VP Sara. So sabi nga ni Bay kanina, medyo effective yata yung ginagawang pagtirada kay VP Sara kaya bumaba rin yung trust rating niya. Pero ang mas tingnan natin dito, yung ibang mga leader na nakaposisyon na talagang sumadsad yung rating. So dahil nga daw yung isa sa mga dahilan dyan, sabi ni Banat ba, is yung issue niya kay Tebes. Dahil, issue kay Tebes, lalo na kay Speaker Romualdez, di ba? Yung maling pag-handle ng sitwasyon doon. Siyempre, may basbas yun ng Pangulo. Including House Committee approval of the Confidential Fund and Intelligence Fund. O kaya nga bumagsak din si VP Sara. Maybe effective yung ginagawa ni Tambaluslos. Yung WPS issue
Chinese blocking the PCG resupply 10-dash line. Yung rice price cap. Alam naman po natin mukhang hindi ho ganun na epektibo. Itong bandang dulo medyo gumaganda pero nung mga simula medyo marami ho ang umangal dyan. At higit sa lahat to, House expulsion of Tebes. Nako po. So alam nyo na ibig sabihin yan. Isa daw sa maaring nagpabagsak ng ratings ng ating Pangulong Marcos walang iba kung hindi yung expulsion ni Tebes. Ngayon bakit ang titulo mo, Banatbay? Remulla dahilan ng pagbagsak. Ako naniniwala kasi ako. 'Di ba? Yung response ni Tambaloslos diyan sa Kamara ay naayon lamang sa mga pabida at pangusga ni Remulla at pagbibigay ng mga statement na wala namang basihan dito kay Tebes. Kita naman ho natin yung isa sa mga dahilan ng Kamara kung bakit tinanggal ho si Tebes bilang congressman ay dahil nga doon sa mga bintang ni Remulla. Isa na din doon yung kanyang pagiging errorista. Alam niyo yun? Di ba nga, ginawa nga terorista si Kong Tebes. So, siyempre, may basbas yun ng presidente. Imposibleng wala. Alam niyo naman, magkamag-anak si Speaker Romualdez, pati si Pangulong Marcos. Siyempre, imposibleng hindi naman alam ni Pangulong Marcos. So, isa yun sa mga naging dahilan kung bakit, yun nga, bumagsak yung rating ni Pangulong Marcos. Siyempre, sa ginagawa ng administrasyon ngayon, kasi magkoconnect yan yung speaker at yung presidente natin ngayon as magkamag-anak. So, isang lang yan, parang isang bangka lang nangyayari. So, sumasablay yung bangka ni Romualdez, ang effect niya nasa Pangulo rin. Especially, siyempre, yung mga, sa mga mahihirap din, di ba, yung presyuhan ng mga pangunahing bilihin natin tumaas. Ano i-expect mo na maraming matutuwa kay Pangulong Marcos sa nagtataas sa mga bilihin? Siyempre talagang babagsak yung rating niya. Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit tinanggal ho si Tebes. At ibig lamang pong sabihin nun, isa ho sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang rating ni Marcos ay dahil ho sa mga judgment call ni Remulla. Simula pa lang Naalala ninyo ewan ko, sino sa inyo nakaalala dun sa unang-unang interview namin kay Bantag na sinabi ni Bantag na alam mo Mr. President, isa sa kakabagsak ng iyong pamahalaan ay walang iba kung hindi si Remulla. Naalala niyo yun? Sinabi yun ni Bantag. Pero nangyayari na ngayon. Bakit? Kasi sablay yung mga kumbaga yung mga tirada ni Remulla, sablay yung diskarte niya. Siyempre si Remulla, alter ego yan ng Pangulo dahil sekretary siya, siya yung inilagay. So parang si Pangulong Marcos din yung kumikilos sa DOJ. Kasi alter ego niya yun kung ano ikikilos ng sekretary niya, siyempre dumadaan din sa kanya yun. Kaya ito yung sablay niya ni Remulla, nag-reflect yun sa Pangulo natin. Kaya ito, bagsak ang rating niya. Naalala niyo yun? Diba? Nagsalita si Bantag noon. At hindi pa ho tumigil si Remulla sa pagpapabida. Ewan ko ba, favorite atang kainin nito, Jollibee. Pabida masyado Diba? Bida-bida talaga Kahit mali-mali na sinasabi, bida-bida pa talaga siya. So mukha atang hindi ho nadadala ito si Remulla sa pagpabida-bida niya. Kaya naman po, eto na ang sumunod. Ang sumunod na po, yung kay Tebes. At kitang-kita man naman po natin, di ba, unti-unting nadidismiss ang mga kaso na isinampa o niluto ni Remulla. Di ba, kita nyo naman yung sa baril na kesyo, eto daw ay mga loose firearms. Mukhang naging tanim baril ang nangyari. Alam mo, minsan tuloy talaga naiisip ng mga tao na mas malala pa talaga itong pamahalaan na ito kaysa nung panahon ni Pinoy.
Kasi kay Pinoy, tanim bala. Ngayon, tanim baril. Kung dati, bala lang yung itinatanim. Ngayon, buo na itinatanim kasama na yung baril. Para gagamitin na lang. Anyway, tama naman, di ba? Lahat ng kasong, di naman lahat. Marami sa mga ikinaso kay Tevez na dismiss. So, paano ngayon, yung ibang kaso pa na, hindi naman kaso, ibinibid ng kay Tevez, magiging bintang na lang talaga. Kasi nga, yung mga inakusa na supposedly bintang, inakusa na nila, isinampa sa korte, na dismiss. So, yung iba, hearsay na lang. So, mangyayari, sablay. Reflect na naman sa kay Pangulong Marcos. So, +1 na naman yun. Di ba ho? So, mukhang ganun ang nangyayari dito sa ating pamahalaan. Nakakalungkot man isipin, pero yun na ho talaga eh. Mukhang ganun na nangyayari. At, syempre, yung mga walang basihang paghahatol nito ni Remulla dito kay Tevez. Kaya nga yan bumagsak, di ba? Ang laking kahihiyan. Sa totoo lang, pahiyang-pahiyaho dito si Remulla. Hindi ako alam nyo, sabi nga nitong isa hindi lang tanim baril, tanim kaso pa. Grabe naman yan, tanim kaso talaga. Hindi, alam mo, tama naman siya di ba? Na talagang mukhang tanim kaso nangyayari. Sunod-sunod Kaya nga mamaya, pupunta naman tayo doon sa mukhang meron na naman siyang gustong gawin sa amin, sa mga banateros na, alam mo, bumubumirang lahat sa kanya. Yung, alam mo tong si Remulla, para ito yung yung, hindi naman lahat Baka sabihin na naman ng iba, grabe ka naman. Yung yung mga taklesa, di ba? Yung mga alam mo yung mga taklesang tao, yung madaldal ng dalda, tapos dahil sa kadaldalan, sila tuloy napapahamak. Ako ito payo ko lang kay ating Pangulong Marcos. Alam nyo, gumaganda na sana yung ginagawa ninyo yung sa di ba? Kaya lang, nasisira talaga kayo ng mga tao. Di ba? Di ba matagal ko naman sinasabi sa inyo, no? Noon pa sinasabi ko na sa inyo. Sa tingin ko, si Pangulong Marcos, wala naman siyang wala siyang masamang, alam mo yun, masamang intensyon. Sa tingin ko, matagal ko na sinasabi to Wala naman siya Hindi naman niya siguro gustong maging presidente para magnakaw pa. Sa tingin ko may pera na yung mama, matagal na yung pamilya nilang may pera. Wala Hindi din siya, kasi ito in fairness, di ba alam naman natin, binanatan ni Pangulong Duterte si Marcos. Di ba? Alam natin yun. At the same time, alam ko rin na ilang beses lumapit si Marcos kay Pangulong Duterte pero hindi napagbigyan. Alam ko yun. Naikwento sa akin yun. Pero gayon pa man, hindi siya nagsalita laban kay Pangulong Duterte. Yung bagay na yun, na-appreciate ko yun. Totoo lang. Yun nga, di ba? Mabuti naman siguro yung kalooban dyan ni President Marcos. Yun nga lang talagang mali lang yun na ilagay niyang tao. Mali yung nakuha niyang tao sa katauhan ni Remulla. Dahil nga sa mga palpak na itong ginagawa sa DOJ, nag-reflect yun kay Pangulong Marcos. So dito, makikita nyo na kapag mali talaga yun na ilagay mong tao dyan, yun na ikababagsak mo gaya na sinabi ni Bantag. So abangan po natin yung mga susunod pang mga issue rito sa pagbagsak ng rating ng Pangulong Marcos. So maraming salamat po.